the matter of the people of the Philippines versus Cecilia Matias. The court finds the accused not guilty. Umanig kayo sa kasinungalingan, tinapak-tapakan niyo ako. Pero sa huli, buong-buo akong humarap sa inyo dahil ako malinis yung konsensya ko. Eh kayo po. Let her enjoy this taste of her small victory. And then later on, we will make her pay for ruining your reputation. Grabe. Bang level ka na talaga ngayon. Ano mo, sikat ka na sa lahat. Dapat mag-guess ka sa vlog ko eh. Ayoko nga. Mamaya pagtripan mo lang ako dun eh. Ano ka ba? Hindi. Promise. Pag-uusapan lang natin dun yung kung bakit ka sobrang passionate dun sa huling kaso na hinawakan mo. Yun lang, promise. Natural. Kaso ni Tinang yun eh. Siya na yung tumayong magulang ko magmula nung iniwan ako ng nanay ko at tinabandon na ako ng tatay ko. Kaya importante sa akin yung kasong yun. O sige, dapat pag nag-guess ka dun sa vlog ko, dapat may tutulong luha dito sa kaliwa mong mata. Ha? Kasi mas madrama, mas maraming views. Totoo, promise. Sira ka talaga. Congratulations! Alam mo to, wala ka man lang sinabi. Eh kaya nga surprise eh. Para tinan mo yung reaction mo priceless, di ba? Nagulat ka ba? Live flowers. Thank you po. Thank you. Congratulations, Attorney Matias. It looks like you redeemed yourself very well. Impressed sa mga partners sa pag-handle mo ng kasong ito. We'd love to see more of that and less of the recklessness you displayed in the Era Simmons case. Understood? Thank you po, CRD. It's nice to be back po. Thank you din po sa inyong lahat. Congrats, Lynette. All right, keep up the good work. Maraming salamat po. Pwede po bang pakisuyo na lang lagay sa cubicle ko yung mga flowers? Thank you po. Thank you. Diba sabi mo, inabandon na ka ng nanay at tatay mo noong bata ka pa? Magsisisi sila na pinabayaan ka nila noon. Kasi tingnan mo, sobrang hinahangaan at pinupuri ka na ngayon. Malamang, sobrang panghihinayang nila na pinabayaan at binaliwala ka nila noon. Sabi nila may tatlong uri ang katotohanan. My truth, your truth, and the truth. At ngayong araw na naig ang aming katotohanan. Ang katotohanan. Ang katotohanan na nagpalaya sa walang sala. Ngayon, alam na ng lahat na ang aking ninang si Cecilia Matias ay hindi isang kriminal. Dahil siya ay isang tao. Come on, let's go. Come on. Why are you still seated there? Aren't you excited we're back home? I'm sure that Trixie misses us both. Come on, let's go.
Mabuti na lang may replay itong hilig ng puso. Ang tagal kong hindi nasubaybayan ng buhay ng Julieta mula nung nakulong ako. Diba sabi mo, pinabando na ka ng nanay at tatay mo noong bata ka pa. Magsisisi sila na pinabayaan ka nila noon. Kasi tinag mo, sobrang hinahangaan at pinupuri ka na ngayon. Malamang, sobrang yung panghihinayang nila na pinabayaan at binaliwala ka nila noon. Namimiss mo pa rin si Sir Ramir, ano? Sa totoo lang po, Tinang, nagigilty pa rin po ako na pinagtabuyan ko siya nung huli namin pagkikita. Bakit hindi mo siya kausapin? May social media na ngayon. Mas mabilis mo siyang makokontak. Sabihin mo sa kanya na nagsisisi ka na sa ginawa mo. Mag-sorry ka sa kanya. Nahihiya na po ako, Tinang eh. Wala na po akong mukhang maihaharap sa kanya. Napakasakit po nung ginawa ko eh. Sigurado po hanggang ngayon masama pa rin yung loob niya sa akin. Lilet, kung meron man akong natutunan sa naging karanasan ko, yun ay ang pahalagahan, ang bawat sandali na kapiling mo ang mga taong mahal mo. Nung nakulong ako ng matagal, nagsisi ako na hindi kita mas madalas na nayakap. Nahinayang ako na hindi ko mas naiparamdam sa iyo kung gaano ka kaimportante sa buhay ko. Anak, maiksi lang ang buhay. Kaya bakit sasayangin mo yung pagkakataon na magkaayos kayo ng tatay mo? Naniniwala ako na hindi ka niya matitiis. Kasi mahal ka niya. Di ba sabi mo nga sa akin, siya pa ang nag-reach out sa iyo noon. Ibig sabihin nun, gusto talaga niyang magpakatatay sa iyo. Kaya bakit hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon? Ayoko na pong guluhin si Sir Ramir. Ayoko na pong maging dahilan ulit ng pag-aaway nila ni Ma'am Patricia. Nananahimik na po sila eh. Kaya, kahit namimiss ko po siya, titiisin ko na lang po. Paano ka naman? Hindi naman siguro masama kung iisipin mo rin yung sarili mo. Yung ikabubuti mo. At saka, hindi ba? Mas magkakaroon ng kahulugan yung bawat tagumpay na tinatamasa mo ngayon. At mas makukumpleto ang saya kung ibabahagi mo ito sa tatay mo. Yes, I'm about to leave now, okay? Wait for me, ha? Pakidala na yan dun sa taas, Sheila, tapos magpatulong ka na dun sa driver. Ay, opo. Yes po, ma'am. Mom! Dad! Anong ginagawa niyo dito? Is that how you greet your parents na kararating lang after how many months tayo na hindi nagkasama at nagkita? Mom! Dad! I'm so glad nakauwi na po kayo. Finally, magkakasama-sama na ulit tayo.
And we can be a happy family again. Trixie, don't play coy with me. Why are you dressed this way? Saan ka na naman pupunta? Mom, pupunta lang ako kay Hailey. May study group kami. Dressed this way? Baka akalain mo hindi nakakarating sa amin dalawa ng dad mo kung ano yung mga pinaggagawa mo. You always go out at night. Gabi-gabi na lang nagpa-party ka kaya napapabayaan mo na yung studies mo. That's the reason why we decided to go home right away. Exage naman yung nagsumbong sa'yo, Mom. Hindi ba pwedeng gusto ko lang mag-unwind kasi nai-stress na ako sa schools ko? Dad? You know what? You're not leaving tonight. Go up to your room. Mom! Yes. Walang lalabas ngayong gabing ito. Go up! Go! Attend to your studies. Ikaw naman, Ramir, ba't di mo naman ako tinulungan? Hindi mo man lang siya pinagsabihan. Kaya namimihasa yan ganyan eh. Sorry, Han. Nag-email kasi sa akin yung OIC ng company, nalaman niyang dito na tayo, so ina-update niya ako sa mga problema sa kumpanya. Excuse us, approach. If you can dala kami sa office na. Sige po, thank you. Lilet, am I disturbing? Kaya Lorena, may meeting pa po ata si CRD. May kailangan po kayo? Wala. Gusto ko lang mag-congratulate ulit sa Woman of the Hour. Alam mo ba, more than 10 million views na sa YouTube yung segment na ikaw ang featured guest sa show ko. Hindi kami nagkamaling tulungan ka. You are really extraordinary. Thank you po, Ka Lorena. Hindi ko po nakakalimutan lahat ng tinulong niyo sa amin ng tinang ko. Balang araw po, makakabayad din po ako ng utang na loob ko sa inyo. Huwag mo na muna isipin yun. I'm here to give you this. My husband will be having an intimate birthday celebration. Konting family members at saka close friends lang yung imbitado. I really want you to be there. Naku, Kaya Lorena, empleyado niyo lang po ako eh. Hindi niyo naman po ako malapit na kaibigan o pamilya. Baka hindi po nababagay na umattend ako sa okasyon na to. Ano ka ba? I consider you my friend. Kaya nga kita iniimbita eh. And besides, the guests will be happy to meet our firm's newest star lawyer. Kaya hindi ka dapat mawala. Pero nakakahiya po talaga eh. If you're really shy to go there by yourself, then isama mo si Attorney Ignacio. Di ba isa siya sa mga friends mo dito? Para hindi ka mahiya. Okay sa'yo? Sige po. Wonderful. One last note. Dahil celebrity lawyer ka na, you have to find yourself something nice to wear. You have to dress that part. Okay? I'll see you tomorrow. Hanap na lang ako ng matino-tinong damit sa aparador. Witchicals, bestie. Dapat pang malakasan ang dating mo para lalo silang bumilib sa'yo. Bestie, halika na. Bilis ka na. Uuwi na tayo. Uy, ba't ka nagbabalik? Nakakita ka ng multo. Am I in the wrong store? O talagang tindahan to ng mga damit for the half-sized people?
Girl, mauna ka na. May kakausapin lang ako. Follow ko sa classroom, ha? What do you want? Don't tell me tatapo ka ba rin. It's been more than a week already. Di mo ba ako na-miss? Eh, ikaw? Hindi mo ba ako na-miss? Pupunta ba ako dito kung hindi? Look, Trix. I hate drama. So are we cool or not? Kasi kung ayaw mo, aalis na lang ako. Fine. Okay na tayo. Kalimutan na natin yung nangyari, okay? Great. So let's grab a bite first before we go to some place to party. You know, I'm sorry but I can't. Dumating na yung parents ko from Australia and hindi nila ako pinapayagan pumarty after school night. So, school bahay na lang yung routine ko. What? That's so boring naman. Yun ang magagawa ko. Wala naman akong choice. Ayokong mag-grounded. Don't worry. I know a way that we can hang out without your parents getting in the way. Paano? Hera, please, wag kang magsimula. Grabe. Anday mo na siguro minus points sa langit, Dylan. And you really have the guts na mag-shopping and pretend like there's nothing wrong after mong utuin yung korte para mapalaya yung nanay-nanayan mong kriminal. You know what, babe? You should be scared. Kasi there's a murderer running loose on the streets. Courtesy of Attorney Lillette. Tama na yan. Tama na yan. Buti wala kang eye-bags, no? Kasi sigurado ako, hindi ka nakakatulog sa gabi. Lalo na alam mong naka-hit and run ka. Ay, kaya lang, may konsensya ka pa ba? O sadyang kasing itim at kasing kapal niyang mascara mo yung ugali mo? Kung meron mang dapat mag-ingat dito at matakot, kami yun. Kasi baka mamaya habang tumatawid kami sa kalsada, ay sagasaan at takbuhan mo rin kami. Watch your mouth. Oh, akala ko ba naman abugas siya yung tinapos mo? Hindi naman ako aware na nagmasteral ka rin pala sa pagiging sinungaling, major and linis-linisan. Alam mo, kahit bilhin mo pa lahat ng mga damit dito, hindi na matatakpan yung totoong ugali mo, totoong kulay mo, na isa kang sinungaling at ikaw ang totoong kriminal. How dare you call me a criminal, you little witch! Era! Nasa public place tayo. Huwag kayong mag-skandalo, okay? Bakit ba ako yung sinasaway mo, ha? Pagsabihan mo siya. Ako yung girlfriend mo, di ba? So dapat ako yung kinakampihan mo. Tama na yan. Napalaki. Tara, may tayo. Ano ba? Let's go! Pa, tama yan. Paisip mo yung jowa mong war freak dito. Pwede ba? Ha? Pasensya na. Ba't ka pa nagsasorry sa babaeng yan? Baka nakakalimutan mo. Napakalaki ng atraso niyan sa akin. She ruined my reputation! Kung ayaw mo madumisan yung pangalan mo, huwag kang gumawa ng masama. At saka kung ako sa'yo, huwag damit yung i-shopping mo. Maghanap ka ng mabibilhan ng magandang ugali. Era! Era! Please! Let's go! Let's go! Ay! Ate June! Uy, galing mo dun, bestie, ah. Kahit binubugaan ka ng apoy ni Era, hindi ka nagpatinag. Nagsimula ng turnover sa akin ng OIC kanina. By next week, I'll be reinstated as head of the company. Ano ba naman yan, Han? Pack na kaagad yung iyong schedule. Yung week mo, kakauwi pa lang natin. Gusto ko lang magpaka-business work. Para hindi ko naisipin ng mga nawala sa akin. Sorry, didn't catch that. Wala. I'm just saying na maraming responsibilities as CEO. Oh, if so, siguro, before you get too busy, we probably should catch up with some of our friends. That would be nice to see them. I agree with Mom, Dad. Tamang-tama.
Nag-invite po yung parents ni Ino. Birthday ng dad niya. I think we should attend. I really don't think that's going to be a good idea, Trixie, after all. We don't get along with some of their invited guests, if you know what I mean. Alam mo, instead na makapag-unwind tayo doon, baka mamaya masira lang yung buong gabi natin. Mom, don't worry. I'm sure magiging okay yung gabi natin. For intimate persons and friends lang yung mga invited. So, walang irritating people at magiging okay yung gabi natin. Are you sure? Yes, Mom. Well, that's going to be fine by me. After all, Lorena and I share a lot of common friends. It would really be nice to see them. Han, I think you should free some of your time so that we could go to that party. Please, Dad. After all, ngayon lang naman ulit tayo magkakasama as a happy family, right? Mom? Han? Sure. I'll cancel any plans I have for that night. Thanks, Mom. Thanks, Dad. What's up, guys? I am back. Cutie Attorney at your service. And for today's video, a-attend kami ngayon ng birthday dinner ng aming boss, si CRD. Pero wait, outfit check muna tayo. Oh yeah, look at that. And I'm with the trending attorney, Attorney Lilette Matias. Attorney Lilette, mag-hello ka naman sa mga subscribers namin. Hi! Huwag mo na nga akong isali dun sa kalokohan mo, ah. Okay, so pasensya na kayo, medyo pa-shy type pa si Attorney Lilette Matias, pero don't worry, magiging okay din yan mamaya. Pero syempre, tinan niyo muna yung outfit niya. Wow! Grabe naman! Talaga namang mukhang pinagandaan ng todo ni Attorney Lilette Matias yung party ni CRD. Attorney, may nilook forward kayo na ma-meet tonight, that's why nag-effort kayo ng todo? Wala nga akong kakilala dito. Ikaw lang eh. Tama na yan. Okay. Sige. Guys, I'll see you later, ha? Mwah. Okay na. Alam mo, sana mababait yung mga bisita ni Ka Lorena, no? Sana makasundo natin silang lahat. Let's go. Attorney Matias, Attorney Ignacio. Right this way. All right, thank you. Thank you. Sir. Mr. and Mrs. Evening po. Santos. Hi, good evening. Good night. Let's go. Come on. Hi. Hi, ma'am. Good evening. Sir, good evening. Mr. and Mrs. Angano. Yes. This way na lang po. Thank you. Hey! Any plans for your birthday? Malapit na rin ang birthday mo, ah. Thank you po. Actually, baka I'll have a small celebration with some friends. Oh. But I also plan to have another party dun sa mga foundations na pinag-volunteer namin ni na Mama. How about your long-term plans, Ino? Are you gonna follow your dad's footstep and pursue law, or mas inclined ka sa philanthropy and public service like your mom? Hindi naman po siguro bawal if I do both, right? Both my parents are my role models. Kaya ako, gusto ko makatulong sa iba in the same manner ng pagsiserve nila mom and dad. Wow. Okay. Have you met Attorney Lilette Matias? Anong masasabi mo na dati ikaw ang laging ibinibida ng mom mo sa mga social gatherings? Pero ngayon, she can't stop talking about the star lawyer. Attorney Lilette, she's a blessing po sa family firm namin. Kaya it's much better that my mom talks about her. Kasi naman she talks about me at baka may i-booking pa niya mga secrets ko po. Oo nga naman. Ito talagang bata Ay, ka. excuse me lang po ha. Okay. Ay, okay. Sige. Ino, kanina pa kita hinahanap. Ba't nandito ka?
trying to hide from my mom's guests. Anyway, they're trying to corner me here eh. I'm getting tired na, Trix. I'm getting so exhausted trying to smile at these people, pretending I like everybody. Wait. Ino, hindi ka ba natatakot na baka mahuli ka ng mom mo na umiinom ka sa party ng dad mo? Good luck na lang kung mahuli ako. Tsaka ang daming wine dito. Dad's busy entertaining his VIP guests. Si Mom naman, busy, ibinibida sa lahat si Attorney Lilet. What? Nandito si Lilet? Sup, guys? Look. You know, sobrang sarap ng mga food dito. Alam niyo guys, if you are planning na magkaroon ng ganitong food setup sa bahay niyo kapag may mga party or occasion kayo, tamang-tama tong food vlog ko tonight. Dahil mamaya, mag-share ako sa inyo ng food review, diba? Yung mga tips and kung masarap ba yung mga pagkain dito. So, I'll see you guys later. Mwah. Are you okay? Masarap siguro sa pakiramdam na maging close ka sa tatay mo, no? May taong magpaprotekta sa'yo, hindi ka hahayaan na masaktan. Nasa party tayo. Bakit parang nasenti mo? Huwag mo na ako pansinin. Eh, di ba nakwento mo sa akin dati na matagal ka nang inabandona ng tatay mo? At parang namimiss mo. Dapat nga, sanay ka na eh. Tama ka. Dapat masanay na ako. Kasi imposible naman na magkasama pa kami ng tatay ko eh. Kahit magkita man lang. So how's your business? Super, super. Excuse me, I'll just get myself something to drink. Okay. I'll follow later. Lilet? Sir Ramir. What the hell is happening here? What's she doing here? Mom, I have to tell you something. I know. Isn't it you told me that she wasn't gonna be here? So, what the hell happened? Why is that little creature here? I don't know. Akala ko rin. Parang kilalang-kilala niyo na si Attorney Lilet. Have you met her before? Oo, kilala namin si Lilet. You seem to know her so well. Paano nakilala si Attorney Lilet ng mga Engano? Kalimutan niyo na lang ako. Eh, di ba may sarili naman na kayong pamilya? Sa kanila niyo na lang ituon yung pagmamahal at atensyon niyo. Dahil parang sa akin, tagal na kayong patay. Sana ho ito na yung huling pag-uusap natin. Siguro makakaalis na kayo. Kilala siya ng buong pamilya namin. She grew up in our household. Anak-anakan siya ng dati naming kasambahay. At minsan, tinutulungan niya kanyang tina sa mga gawaing bahay. In short, isa siyang utusan at tagapagsilbi. Is that true, Attorney Lilet? Dati kang namasukan sa mga Engano? Yes, sir. Si Sir Ramir po, dati ko po siyang amo. Well, you must be proud of her kasi malayo na yung narating niya. Actually, matagal nang wala sa poder namin sina Lilet at Tinang Ses niya. So,
wala na rin kaming paka kung ano yung kanyang mga success o mga failures niya. Di ba, Han? Right. Ay, excuse me po. CR lang po ako. Sumama po kasi yung pakiramdam ko eh. Sundan ko na ako sa room ko. Kami kailangan siya. Huwag mo siyang susundan. Please. Huwag ka na masyadong mag-alala, ate. Palaban naman yung anak-anakan mo eh. Kayang-kaya niyang protektahan yung sarili niya. Tsaka kasama naman niya si di ba? Si Attorney Kurt. Ewan ko ba, Emong? Kanina pa ako hindi mapakali. Pakiramdam ko, may hindi magandang nangyayari kay Lilith eh. Masyado ka lang napapraning. Hindi mo naman kasi ako naiintindihan eh. Mula pa nang sanggol si Lilith, ako na nagpalaki sa kanya. Para ko na siyang tunay na anak. Kaya pag ganito yung nararamdaman ko, kapag kinukutuban ako, iisa lang ibig sabihin nun. Nasa panganib si Lilith. Eh bakit hindi mo na lang tawagan para mapanatag yung loob mo? Lilith. Ayos ka lang ba? Gusto mo, mag-chill na lang tayo. Inom na natin yan, kaysa iyak mo. Oo nga, loob. Graduate na ako dun sa pa-chill-chill na yan. Gusto ko na lang mapag-isa. Wala ka dapat ikahiya. Kahit ganun yung pinagalingan mo. Di ba yung mas importante yung nasan ka ngayon? Mas nakaka-impress ka nga eh. Kasi grabe pala yung pagpupursige mo. Eh, huwag mo isipin yung pinagsasabi nila. Tandaan mo, ang tunay na kaibigan mo, hindi magbabago sa'yo kahit saan ka pagaling. Salamat, Kurt. Sige. Iwanan muna kita para masagot mo yan. Hello, Tinang. Hello, anak. Pasensya ka na, ha? Hindi kasi ako makatulog. Nag-aalala ko sa'yo. Anak, kumusta yung pakikitungo sa'yo ng mga bisita dyan sa party? Mababait naman po sila lahat sa akin. Huwag na po kayong mag-alala. Matulog na po kayo. Uuwi na rin po ako maya-maya. Anak, sigurado ka, ha? Kapag halimbawa may mag-iinsulto sa'yo dyan ng mga away na bisita, itawag mo kaagad sa akin. Ako, susugod ako dyan at pagtatanggol kita, ha? Tinang, wala naman pong ganun. Tsaka kaya ko naman po yung sarili ko eh. Baka nakakalimutan niyo po. Matyas ako. At kapag matyas, hindi umaatras. Sige. Mag-enjoy ka na lang dyan. Mag-ingat ka pag uwi mo, ha? Opo, Tinang. Good night po. Sige, anak. Maybe I should check up and find Lilith. Gusto ko masiguro na okay siya. Ay, naku, huwag mo na siyang intindihin. Tsaka, hindi na natin problema kung sensitive siya masyado each time na bring up yung past niya. But it's my fault. Kung hindi ako nagsalita, hindi siya dapat napahiya.
And what do you prefer, hon? Yung malaman ng mga De Leon na anak mo siya sa ibang babae? Di ba mas nakakahiya naman yan for us? Isa pa, you don't have to be guilty. Kung ano man yung ginawa mo sa kanya kanina, there's nothing wrong with that. Isa pa, itong tandaan mo, Ramir. Di ba, si Lilet naman ang nag-reject sa'yo. At siya naman nag-demand sa'yo na putulin na kahit anong connection na meron kayong dalawa. In short, ginagawa mo lang naman kung anong sinabi niya, di ba? So kung mapahiyaman siya sa ibang tao at deny mo siya, problema na niya yun. Akala ko ba, never pa kayo nagme-meet ni Attorney Lilet before? I'm really sorry if I didn't tell you sooner na magkakilala kami ni Lilet. I'm sorry. Just don't get it, Trixie. Why do you have to lie to me in the first place? Ano bang masama kung malaman ko na dati mo siyang kasambahay? Real talk, okay? Hindi kasi maganda yung history niya sa family namin. What do you mean? Muntik na ako ma-aksidente before. And it's all because of Lilet. Yun yung reason ni na mom and dad kaya pinalayas na siya sa house. Hindi ko naman na yung kukwento sa'yo kasi ayoko lang isipin mo na sinisiraan ko si Lilet. No, Trixie. That's more reason why you should have told me in the first place. Kasi kung alam ko lang masama pala ang past ni Attorney Lilet, sana inawasan ko na siya. You think I wanna be friends with someone? Ginawang masama ang babaeng dinidate ko? That's really sweet of you, Ino. Thank you for saying that. So ngayon, huwag na tayo magtatalo ulit, please. I-enjoy na lang natin tong moment natin together. Kasi I don't know also kung kailan ulit tayo magkikita. Sobrang strict ni na mom and dad. Sorry. Kung uminit din ang ulo ko. But tama ka. Let's stop arguing na. Mabuti na lang at safe doon si Lilet. Sabi naman sa'yo eh. Sige na ate, magpahinga ka na. Wala nang mangyayaring masama ngayong gabi. Salamat ha. Oo. Good night. Tao po! Lani! Hoy! Grabe naman kumatok na. Sandali lang! Gigibayin niyo ba yung pinto namin? Tay, ano nangyayari? Emong, hayaan mo na sila. Oo, pabayaan mo na. Huwag mo na labasin, huwag mo nang pansinin. Anong pabayaan? Nay. Eh, paano tayo makakatulog? Kung bubulabugin tayo nito, sasawayin ko muna itong mga siraunan to, ha? Oo, Tay. Wag na, Emong! Nay! Ano ba yan? Ha? Ano bang kailangan nyo? Gabing-gabi nang bubulabog kayo. Umalis na kayo, ha? Kung hindi, papabaranggoy ko kayo. May mensahe lang yung amo namin. Ha? Para kay Lani. Ha? Sino ba kayo? Mga tauhan kami ni Boss Oka, yung may-ari ng Pasugalan. Nagutang ho sa amin niya si Lani. Paano nagkautak sa inyo yung hipag ko? At magkano ang kulang niya sa inyo? 200,000 ang utang ni Aling Lani sa amin. Ano? Dahil sa pagsusugal. 200,000? Lani, totoo ba yung mga sinasabi nito? Tsaka kailan ka pa nalulun sa sugal? Boss, pakisabi na lang kay Oka na hindi ko naman intensyon na tumakbo o hindi magbayad. Kailangan ko lang ng mas mahaba-haba pang panahon. Pakisabi na lang. 3 araw lang binibigay na palugit sa'yo, ha? Pag hindi ka nagbayad, magkakasakitan tayo dito. Wala. Lani? Naya na to.
Diyos ko, Lani! Ano tong pinasok mo? Anong gagawin natin? What's the matter? I think it's getting too intense na. Akala ba gusto mo ako? Anong problema? Nino, of course I like you. Pero baka we're getting too drunk. Ilang months na tayo nagde-date. Don't lead me on if you just wanna play with me. Sabihin mo na lang sa akin kung bored ka na sa akin, you just want someone else. Nino, it's not like that. I like you. But I just can't do this now, okay? If ever man nagagawin natin to in the future, I wanted it to be somewhere special. Hindi yung sa lugar na madilim. Tapos tipsy ka pa. Definitely not while my parents are out there. Baka mahuli tayo. Akala ko pa naman gusto mo makabawi sa pagsisinungaling mo sa akin kanina. Riggs, ikaw din nagsabi. Hindi mo alam kung kailan tayo magkikita ulit. Kasi nga pinagbawalan ka na ng parents mo to party. Nino? Riggs, don't you wanna end this night by doing something memorable? Hindi mo naman kailangan matakot na baka mahuli ka. This place is well hidden. Walang makakakita sa atin. Riggs, where are you? I'm really sorry, Ino. Hindi ko talaga to kaya gawin. I'm sorry. Trixie! Wait! Kurt, thank you sa paghatid ah. Ako nga yung dapat mag-thank you sa'yo eh. Kasi ginawa mo akong +1 dun sa party. Alam mo na, instant vlog entry. Alam mo, pag di mo ko inaasar o binubuli, okay ka naman eh. Sige, hayaan mo. Bukas na bukas, back to normal ulit tayo. Ibubuli na lang ito ulit. Loko-loko. Oh, sige na, ingat ka. Good night. Sige, gusto rin ako. Bye-bye. Good night. Good night. Ano pa meron? Bakit gising pa kayo? Anak, maupo ka. Kailangan mo ring malaman to. May malaki tayong problema. Chang, bakit po ba kayo umiiyak? Ano po ba talaga nangyari? Naku, Lilit. Etong magaling kong asawa, matagal na palang lulus sa sugal to. Eh kasi nga desperado na ako eh! Alam mo? Desperado na ako kasi nga hindi naman umasa-asenso itong buhay natin. Hindi ka na naubusan ng katwiran eh, ha? Kaya ba naubos lahat ng ipon natin dahil dyan sa madyong na yan tsaka yung tongits na yan? Kasi nga hirap na ako. Hirap na ako. Pagod na ako sa buhay na to. Yan ang isip ko. Baka naman sakali yung discarding ginawa ko para lumago man lang yung pera na meron tayo. Lumago? Ha? Lumago? O lalong mabaon tayo sa utang? Teka po, kalma lang po. Chang, saan po ba kayo nabaon? Hinahabol na siya ng mga nagpapa 5-6 bestie. At pinagbabantaan na siya. Hindi na alam ko anong gagawin natin. Hindi ko alam kung saan tayo kukuha ng pera para mabayaran yung utang ni nanay. Kahit ibenta natin yung mga photocopy machine o kahit ano pang gamit dito sa bahay na to, hindi natin mabubuo yung 200,000. 200,000? Malaking problema nga yan. At saka, notorious yung mga nagpapa 5-6 na hindi talaga nila pinapalampas yung mga nagkakautang sa kanila eh.
Hindi ko naman nakalain na hahantong to sa ganito eh. Siyempre, ayoko naman masaktan kahit isa sa mahal ko sa buhay. Mong Zodi, nagsisisi na ako sa kapalpakan ko eh. Lani, huwag ka nang umiyak. Gagawa tayo ng paraan. Malalagpasan din natin ang problemang ito, ha? Chang, may konti po akong naipon eh. Gamitin nyo na lang po muna yun para makabawas dun sa utang nyo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin kayo papabayaan. Isang pamilya po tayo. Emong, mamaya ka na magbukas ng shop. Mag-agahan muna tayo. Sige ate, mauna na kayo. Ayusin ko lang yung shop. Emong. Lilet, anak. Pakibigyan mo ng kape ang tiyong mo, oh. Sige po. Chong, magkape po muna kayo. Wow! Sige, mamaya, hihigupin ko yan, ha? Hindi kasi gusto ko magbukas ng maaga, eh. Para makarami tayo ng customer. Pandagdag din ng bayad yun sa utang natin sa mga 5-6. Diba? Ay, hayaan niyo po, Chong. Mamaya po, i-withdraw ko na po yung savings ko sa bangko para makadagdag po dun sa amount na binubuo natin. Naku, wag! Nakakaya sa iyo yung Lilit. Ano ka ba? Imbis na gamitin mo yung ipon mo para sa sarili mo, eh. Nadadamay ka pa sa problema namin. Di ba? Chong, huwag na nga kayong mahiya. Eh, bukal naman po sa loob kong gawin to eh. Tsaka parang magulang ko na rin po kayo ni Chang. Malaki po yung utang na loob ko sa inyo dahil kinupkup niyo po ako at tinuring niyo ako na totoong pamilya. Ikaw naman? Hindi po kagaya nung iba na kinahihiya ako at mababa yung tingin sa akin. Bakit? Sino yung kinahihiya ka? Ay, halina kayo. Kumain na tayo bago pa lumamig ang pagkain. Ano po natin pag-usapan, Chong? Wala naman po akong halaga sa kanya eh, kaya wag na rin natin siyang pag-aksayan ng panahon. Emong! Oh, ano ginagawa niyo dito? Hindi pa naman tapos yung palugid namin, ah. Binawarningan ko lang kayo para magbayad ng utang. Oh! Hoy! Ito tama na! Huwag niyo saktan ko! Kasi ang ulo! What a small world. Who would have thought na dati palang kasambahay si Lilet ng mga Enganos? To be honest, mas lalong nagiging inspiring sa paningin ko si Lilet. Kung alam ko lang yung backstory niya, di sana mas naging dramatic pa yung feature story namin kay Lilet sa show. Iho? Ino, anak. Come here. Speaking of the Enganos, how long have you been dating their daughter? I must say, bagay kayo ni Trixie. She's pretty, smart, at galing pa sa magandang pamilya. She's all right, I guess. Well, she better be more than all right. Because we set up a dinner with her family. Hindi kami mag-e-effort ng mami mo na maging close sa mga Enganos kung hindi ka marunong magseryoso sa mga babae. Dad, ilang months pa lang kami nagda-date ni Trixie. You can't expect us to be serious right away. Nasa process pa lang kami of getting to know each other better. All I'm saying is stop fooling around.
Hindi makakatulong sa image mo or sa reputation ng pamilya natin kung hindi ka nagsiseryoso sa mga babae. Anak, I have big plans for you. Someday you're going to be a senator or a congressman. Kaya dapat ngayon pa lang, conscious ka na sa pag-build up sa karakter mo. Tama ang daddy mo. Diba? Gusto mong sumunod sa footsteps namin? So ngayon pa lang, surround yourself with only the good people. Katulad ni Trixie ng mga Enganos. Okay, Mom. Doc, kumusta palagay ng kapatid ko? Nagkaroon ng multiple concussions ang pasyente. And he also suffered a broken rib. Magkakonduct kami ng surgical procedure para bumalik sa normal alignment ng bone niya. Maglalagay din kami ng special implant para mag-heal properly yung fractures. Sige po, Dok. Gawin niyo po lahat para gumaling po agad si Chong. Punta na ako sa Manila. Ano na nagawa ito kay tatay? Hindi na sila naawa. Isusumbong natin sa mga pulis yung gumawa nito kay Chong. Tsaka sasampahan natin sila ng kasong serious physical injury. Hindi naman yung solusyon sa problema natin eh. Kilala ko yung nagpautang sa akin. Malawak yung connection yun, saka yung galamay mo natin. Natatakot ako. Kasi hindi nila tayo titigilan. Ayoko naman dumating sa punto na saktan pa nila yung isa sa atin. Yung anak ko, ate. Ako na lang yung saktan nila. Kailangan makabayad na tayo agad-agad. Ate! Diyos ko! Paano tayo makakabayad? Yung perang ipon natin kulang pa. At sigurado ko na malaking babayaran natin dito sa ospital. Lalo na dyan sa operasyon ni Emong. Ate, ako na lang sa... Saan tayo hanap ng pera ngayon? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ano yung anak ko? Baka saktan eh. Hindi ko. Ano na? Ang gagawin natin? Pasensya na po kayo, CRD. Kaya lang kayo na lang po talaga yung malalapitan ko eh. Kailangan na kailangan ko po ng pera para sa operasyon po ng Chong ko. Tsaka pambayad po ng utang ng pamilya namin. Magkano ba ang kailangan mo, Atty. Lilat? Kung kasama po yung gagastusin sa ospital, mga 250,000 po. Alam mo, Atty. Lilat, I value what you bring to the firm. Malaking asset ka sa DNR law. At gusto sana kitang tulungan. Kaya lang, 250,000. Medyo malaki yun. Eh, sir, promise po, babayaran ko po kayo. Kahit na po may interest pa. Tsaka, kung gusto niyo po, kaltasan niyo din po yung sahod ko. Sir, kayo na lang po talaga yung pag-asa ko eh. I'll see what I can do. Sir, maraming salamat po. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ito. Chong, kapit lang po kayo ha. Huwag po kayong susuko. Ginagawan ko na po ng paraan para maoperahan po kayo. Tsaka para makabayad po tayo dun sa utang. Hindi ko po hahayaan na may mangyaring masama sa inyo. Kasi kayo na po yung tatay ko eh. Mas mabuti pa nga po kayo kaysa dun sa tunay kong ama. Kasi kayo, proud kayo sa mga achievements ko. At anak yung trato niyo sa akin.
Hindi gaya ni Sir Ramiro. Hindi man lang ako kayang akuin bilang anak niya. Chong, kailangan ko po kayo sa buhay ko. Kailangan po namin kayo. Inuwaban po kayo, ah. Mahal na mahal ko po kayo, Chong. Kailangan po kayo, huwag niyo po akong iiwan. Lilith, hindi ko akalain sa kabila ng kasamaan ko sa'yo. Ikaw pa yung tutulong sa amin. Patawarin mo ako, ha? Yung mga paiinsulto ko sa'yo. Yung mga galit ko sa'yo, yung mga sigaw ko sa'yo. Sisisi na ako. Sorry, ha? Sorry. Patawarin mo ko. Diyan kahit kailan naman po, hindi naman po ako nagtanim ng galit sa inyo, eh. Kasi pamilya po yung turing ko sa inyo. Kaya, kalimutan na lang po natin yung mga nangyari. Makakaasa po kayo na sa oras po ng pangangailangan nyo, dadamayan ko po kayo. Salamat. Sorry. Pasensya ka na, ha? Hanap ko rin siya. Sir, ito nga pala yung mga affidavit na kailangang ipasa sa civil registry. Okay. Pwede ba ikaw na muna mag-asikaso para makapag-leave ako ng ilang araw? Nabantayan ko si Chong, tsaka maayos ko yung problema ng pamilya namin. Sige, ako bahala. Kausapin ko din yung ibang junior associates bukas. Kapas lahat kami. Ano naman kahit papaano makatulong kami sa inyo. Salamat, ah. Pero wag na lang. Kasi nakausap ko din naman si CRD. Tutulong daw siya. Okay. Nagtatampo ka pa rin ba dahil hindi kita napagbigyan last time? I already told you that I'm sorry. Bakit ba sinasilent treatment mo pa rin ako? I've just been busy lately. Sobrang busy to not even answer my calls or texts? Where is Lorena? Isn't she joining us? Medyo malilate siya ng konti dahil tinatapos siya pa yung show na tinitaping niya. You must be very proud of her, Constantino. Ang dami niya natutulungan na tao. Yes. Actually, I'm very lucky to have Lorena. She's not only kind, but very compassionate. Inspires me to be the same, na maging mas matulungin pa. By how? By accepting pro bono cases? Not only legal cases, pati na rin sa mga personal problems.
As a matter of fact, lumapit sa akin si Attorney Lilet, humihiram ng pera. Mukhang may matinding pangangailangan. Bakit kailangan ni Lilet ng pera? Tungkol yata sa tsuhin niya na may sakit at iniipit yata siya ng dating pinagkakautangan niya. Oh, speaking of CRD, hindi ba siya yun? How much damages daw? Around 250,000. But anyway, that doesn't matter. Why don't we finish this pagdating ni Lorena, and Lorena and I will discuss it kung paano kami makakatulong sa kanya. Magkasama niya yung pamilya ng dating mo amo. Mukhang seryoso pinag-uusapan nila, oh. Sa tingin mo, anong dinidiscuss nila? Bakit bigla kang natahimik? Is there something wrong? Hindi, bigla na sumakit ang ulo ko. If you'll excuse me, I'll just go to the washroom. Okay. I hope you don't get this wrong, Constantino. Pero medyo na-bother lang ako nung sinabi mo na umuutang si Lilet sa inyo ng pera. Nakakaawa nga siya. Kayo nakakaawa kung gagawin niyo yan. If I were you, I'd think twice bago ko pahiramin ang babaeng yun. Why would you say that? Mukhang nagsasabi naman si Attorney Lilet sa pinagdadaanan ng pamilya niya. Besides, nangako naman siya na ibabalik niya ang pera. Well, I guess you deserve to know the truth. Nangyari na rin yan sa amin noon. Akala ko nagbago na siya, kaya nanahimik lang kami noon sa party. What is this truth? Naginawa na rin niya yan sa amin noon. Nung namamasukan pa siya sa amin ng tinang niya. Humiram siya ng malaking halaga. Sinabi niya sa amin na malubha raw yung isang kamag-anak niya and other sob stories. And then, bigla na lang dumisappear na hindi nagbabayad. Tinakbuhan kayo ni Attorney Lilet? Exactly. Mukha lang talaga siyang mabait at maamo, but don't be fooled by her appearance. Madalas, ginagamit lang niya yung pagiging meek at saka yung mukhang kawawa niya para manloko ng ibang tao. Sir, gusto ko lang po ulit magpa-thank you. Dahil po dun sa tulong na ibibigay niyo, mababawasan na po yung iniisip namin. I'm sorry, Attorney Lilet, pero hindi kita mapapautang ng pera. Po? Bakit po? Akala ko po ba willing kayong tulungan ako? Bakit po bilang nagbago yung isip niyo? I'll be honest with you. Nakarating sa akin na may malaki kang utang na tinakbuhan mo nung araw. Kung ganyan ang track record mo, hindi kita matutulungan. Sir, hindi po totoo yan. Baka may gusto lang pong manira sa akin. Sino po ba nagsabi sa inyo niyan? It doesn't matter. Hindi naman yan ang issue eh. Sir, gusto ko lang pong malaman kasi reputasyon ko po yung nakasalalay dito eh. If you must know, I spoke to the Enganos. At sa kanila ko nalaman na tinakbuhan mo ang malaking utang mo noon. Oh, speaking of CRD, hindi ba siya yun?
Kasama niya yung pamilya ng dating mong amo. Sa tingin mo, anong dinidiscuss nila? Bakit niya ginawa yun? Kung may galit siya sa akin, sana ako na lang yung ginantihan niya. Sana hindi niya na lang hinarang yung tulong para kay Chong. Sobrang foul nga yung ginawa ni Mr. Engano na yun. Pero hindi ko maintindihan. Bakit personal yung galit niya sa'yo? Ganun ba kalaking kasalanan mo nagawa mo sa kanya? Eh di ba, dati mo lang naman siyang amo. Basta pag may napahamak pa ulit na isa sa pamilya ko dahil hindi kami nakabayad ng utang, siya yung sisisihin ko. Hindi ko siya mapapatawad. Hana. Wala isipin yun. Meron akong konting naipon galing sa pag-vlog ko. Papayaram ko muna sa'yo. Para naman makabawas sa mga bayarin niya. Tapos yung ibang kasamahan natin, nakausap ko na rin sila. Willing sila mag-ambagan. Bertat, lately kumukota ka na dyan sa pagiging mabait mo. Nawalan man ako ng kaibigan at ng tinitingala. Hindi ko akalain na yung turi kong kaaway noon, magiging kakampi ko pa lang ngayon. Masyado i-broadcast. Mawawala yung pagiging bad boy image ko. Hindi, joke lang. Basta, huwag mo na isipin yung ginawa sa'yo ni Mr. Engano. Okay? Magiging okay din na lahat. Tavian, madali mo na yung pag-transfer ng 250,000 sa account ko. Para saan mo gagamitin yung pera? Lilette is having some financial difficulties. Gusto ko siyang tulungan. Hindi mo pa rin talaga matiis ang anak mo, no? Kahit nire-reject ka na ni Lilette, matindi pa rin ang concern mo sa kanya. Ba't ka biglang nag-ayaman? Shopping, mommy. I know you hate the idea of retail therapy. Well, di ba nga I'm attending this law symposium in Boston. Dapat naman siguro meron ako mga bagong damit na gagamitin doon. Yan lang ba talaga yung reason? Or kinailangan mo ng distraction dahil hindi ka makamove on sa pagkatalo kay Lilette? Ay nako, please lang, Era. Please do me a favor and wag mo nang babanggitin ang pangalan niyang babaeng yan. Dahil siguradong yan na nagpapasira sa araw ko, okay? I'm sorry. Halika, mag-coffee na lang tayo para good mood ka. Tara! Kilala ko yung babaeng yun. Well, I'm just gonna grab a coffee. No. We have to go. I need to sign documents in the office. Are you sure? Yes. Let's go. Sa office. Ramir! Ramir! Saan ka pupunta? Sino bang hinahanap mo? Yung babaeng yun, kilala ko siya. Kailangan ko siyang makausap. Mom, are you okay? You seem so nervous and tense kanina sa mall. And you haven't spoken a single word kanina sa biyahe. I'm okay, anak. Napagod lang ako kaya ako nag-aya umuwi. Well, if there's something bothering you, then you can talk to me about it. Yeah, thank you. Magpahinga ka na kasi alam ko naman na napagod ka rin. If you need anything, I'll be in my room, okay? Thank you. Akit ko na to.
Inaasa lang ko ni Cons. Manluloko siya sa pakasinungaling. Magsama sila ng malditang Lorena yun. Bagay naman din sila eh. Isang peking plastic na kaibigan. Tsaka ambisyosa magagamit. Kung talagang ayaw mo na doon sa course na yun, huwag mo siyang iyakan. Kaya mo siya. Di siya kawalan. Mag-focus ka na lang muna doon sa paghahanap ng school na panlilipatan mo. Isang sem na lang, gagraduate ka na sa pagka-abogado. Yun ang pagkalagalakuhin mo. Sisiguraduhin ka talaga makagraduate ako at papamukha ko sa kanila na hindi mahisirang buhay ko dahil lang sa kanila. Tama. Huwag mo sirain talaga yung buhay mo. Kaya tigilan na natin itong pag-iinom mo dahil anong oras na. Baka hinanap na ako sa bahay. Tara na. Umuwi na pa kayo. Mauna ka na. Ha? Tulog lang muna ako. Sigurado ka ba? Parang lasing ka na eh. Mauna ka na. Susunod din ako. Promise. Promise? Sige na, baka mapagalitan ka pa. Ay, sige na, mauna ka na. O basta huwag ka na masyadong uminom ha. Punta ka ta bukas. Okay? Mag-ingat ka. Sige ha. Huwag ka na masyadong uminom. Yaan mo siya. O basta mag-ingat ka dito ha. Bakit? Punta ka ta bukas ha. Hey, why are you here by yourself? Ang boring uminom mag-isa. Gusto mo, samahan na kita. Pwede ba? Huwag mong kulitin. Ang panahon sa taong tulad mo. Wow! Ang sungit mo naman. Ako bahala sa'yo. Hindi ka magsisisi. Kabahan. Wow. Ganyan gusto ko, hard to get. Bitawan mo ako. Gusto ko, lipat naman tayo ng ibang man. Ano ba pinagsasabi mo? Bitawan mo ako, manyak! Ano ka ba? Bitawan mo ako! Hoy, ano problema mo, ha? Ikaw naman ang bastos, ikaw ba galit? Subukan mo lapitan itong babae ko. Pupupuhin kita. Alis! Miss, Okay ka lang? Saktan ka ba? kaya mo ba? Ha? Tagisan ka ba? Ako na mag-aatid sa'yo. Ayoko pa umuwi. Ako na nagsasabi sa'yo. Lasing ka na. Sige na, I insist. Tagisan ka. Hatid na kita. Ayoko nga umuwi. Umuwi ako mag-isa lang ako sa bahay. Lalo ko lang maisip yung mga problema ko, lalo na ako masasaktan. Kaya nga ako nandito para makalimutan ko mga problema ko. Tsaka, maging manhid sa lahat ng mga sakit na nararamdaman ko. Dito ka na lang. Please. Huwag mo iwan. Samahan mo ko, please. I was able to pull some strings from here. Nakakuha ako ng access ng CCTV footage sa mall. Evan, I need to know who that woman is. Sigurado ka? Totoo ba to? Sa ito? Nakatatlong test na ako. Pero ganun pa rin yung resulta. Buntis ako. Paano mo nasabi? Wala ka namang boyfriend. Sino ama ng bata? Si Cons?
Nakilala ako. Nung gabing problemado ako. Nalasing ako. Nawalan ako ng kontrol sa sarili ko. Ayan. Hindi ko naman inakala na aabot ako sa ganito. Paano ang pag-aaral ko? Alam mo ba yung pangalan ng lalaking yun? I really don't know, Ramir. It's Ramir. Ramir Engano. Oh, sorry. Ramir. Ramir? Ramir Engano. Hanapin natin yung Ramir na yan. Kailangan magkausap kayo para panagutan niya yung sanggol na dinadala mo. Siya yung tatay ng bata. Ano pa hinihintay mo? Puntahan mo na! Sabihin mo sa magaling na lalaki na yan na nadisgrasya ka niya. Dalian mo na, puntahan mo na. Dalian mo na. Dali, puntahan mo na! Malis na tayo, Emily. Ano? Nasisiraan ka na ba? Papasanin mo mag-isa yung problema? Puntahan mo pa rin. Ayaw mo sila. Emily, hindi mo ba nakikita? Mukhang happily married na yung tatay ng anak ko. Tsaka wala naman din yung balak makasira ng pagsasama nila. And besides, kasalanan ko to lahat. Kasalanan ko kung bakit napapunta sa sitwasyong ito. At mag-isa kong isolve ang problemang ito. At ayoko na makadamay pa ng ibang tao, kaya tara na. Mer! Sana hindi na lang ako umatras nung araw na yun. Sana sa'yo ko na lang pinaako si Lily. Baka buhay pa sana ang anak ko ngayon. Kilala ko yung babaeng yan. Where do you know her from? Sikat siya sa law community bilang isa sa pinakamagaling na abogado. Siya rin yung founder ng Legal Advocates Bureau na tumutulong sa mga kaso ng women and children na walang pambayad sa mga legal assistance. Siya si Attorney Meredith Simons. Meredith? Pero hindi yun yung pangalan na binigay niya sa akin dati. I'm not saying na itigil mo yung charity works mo. All I'm asking is for you to rest para makapag-focus tayo sa paggawa ng baby. So what are you trying to say? Ha? That it's my fault kaya hindi tayo magkaanak? Well, that's a factor. Yun ang sabi ng doktor. Ang problema kasi sa'yo, wala kang pahinga. Ang dami mong charity works kung ano-ano ginagawa mo. No, Ramir! Don't place the blame on me. Have you ever considered na baka ikaw yung problema? Ha? Every time I bring up na kumonsulta tayo ng doktor, ano? Lagi mo akong binabarad, di ba? Walang diferensya sa akin. Alam mo, walang pupuntahan itong pinag-uusapan natin. Kung ayaw makinig sa akin, diwag. Ikaw yung magaling, di ba? Gawin mo kung ano gusto mong gawin. Total, ikaw naman palaging tama. Saan ka pupunta? Magpapalamig. I can't stay in this house right now. Ramir! Come back here, Ramir! Bitawan mo ako. Ano ka sasabi mo? Bitawan mo ako, manyak. Ano ka ba? Bitawan mo ako! Hoy! Ano problema mo, ha? Ikaw na nga nabasusin ko pagalit? Subukan mo lapitan itong babaeng to. Pupugpugin kita. Alis! Miss, okay ka lang? Saktan ka ba?
Actually, bago sa akin lahat ng ito. At spending the night with you has been... Makikita ba tayo ulit? I really don't know, Ramir. It's Ramir. Ramir Engano. Oh, sorry. Ramir. Ramir Engano. Yes. I'm so sorry. Nice to meet you. Nice to meet you. Pasensya ka na kasi hindi ko talaga alam kung paano itong mga ganitong setup eh. So, It's Natty, right? yes. Can I know your last name? Natividad Almeida. Teka, nasa directory ka ba? Paano kita makakausap? Hindi ba? Kasal ka pala? Oh, wait. I can explain. No. Okay na. Hindi na kailangan, Ramir. Natty. Alam mo, okay na. Okay? Kung ano man namagitan sa ating dalawa, okay na. Ramir, Jamir, kung ano mang pangalan mo, it was just a one-night stand. Just go back to your wife. Would you mind telling me what's going on, Ramir? I think I know this woman. Hindi lang ako sigurado kung siya nga yun. Evan, I need your help. Kailangan makahanap ka ng lumang litrato niya. Something preferably 25 years ago. But still, you haven't told me kung bakit sobrang interesado ka kay Atty. Simmons. Evan, please. Tutulungan ba ako o hindi? Attorney Ignacio? Bakit wala si Lilette sa cubicle niya? Hindi po siya pumasok. Naka-leave po siya, ma'am. Oh, bakit? Did she get sick? Wala po siya sakit. Baka lang po naghahanap po siya ng paraan para masolusyonan yung problema ng pamilya nila. Problema? Nasa hospital ho kasi yung tsuhin niya eh. Binagbog daw ho ng mga loan sharks. Hanggang ngayon nga rin po, hindi pa rin alam ni Attorney Lilette kung saan siya kukuha ng pambayad ng hospital bills. Tapos sinaharas at tinatakot pa rin sila nung pinagkakautangan nila. Oh my God, that's horrible. Eh bakit hindi siya lumapit sa amin para humingi ng tulong? Actually, ma'am, sinubukan ho ni Attorney Lilette na lumapit kay CRD pero tinanggihan ho siya ng asawa niya. Evan, nakita mo na ba yung pinapahanap ko sa'yo? Pasalamat ka, kaibigan kita, Ramir. Hindi nakasama sa job description ko tong pagiging private investigator mo at mag-stalk ng ibang tao. Alam mo naman na ikaw lang ang maaasahan at mapagkakatiwalaan ko. Well, at first I was going through the profile pages ni Atty. Simmons dun sa webpage ng Legal Advocates Bureau. At saka yung mga school na nag-i-invite sa kanya bilang lecturer at speaker. Pero, lahat ng photos na nandoon ay very recent. So, nag-decide ako na halongkatin yung archives ng mga periodicals and law journals until I found this old article tungkol sa isang Filipina na nabigyan ng grant to pursue Masterals of Law sa US. Meredith Magbanwa ang maiden name niya bago siya ikasal dun sa late husband niyang Amerikano. Tama ang hinala ko. Siya nga yan. What do you mean? Siya nga rin. Salamat, Evan. Ramir! Saan ka pupunta? Ramir! Patawarin niyo po ako.
Ginawa ko na po lahat eh. Nilapitan ko na po lahat ng pwede kong lapitan. Pero hindi ko pa rin po nabawi yung pampa-opera ni Chong tsaka yung pambayad po natin sa utang. Anak, tapos nung operahan ng Chong mo. At nasettle na rin lahat ng kailangang bayaran dito sa ospital. Tsaka Lilet, hindi na tayo guguluhin ng mga tauhan ni Oka. Tsaka yung utang ko, bayad na! Lahat, ha? Lahat! Ano po nangyari? Saan po kayo kumuha ng pambayad? Lilet, I'm so sorry that Constantino turned you down. He doesn't know you the way I do. Kaya kahit tutol pa rin si Constantino, I decided na tumulong pa rin sa problema ninyo. Ma'am, maraming salamat po Sobrang dami niyo na pong naitulong sa amin. Magmula po nung nag-aaral ako yung scholarship ko po hanggang sa trabaho po. Maraming salamat po, ma'am. Lilet, I'm just doing the right thing. In fact, konti pa lang tong nagawa ko sa'yo kung ikukumpara sa laki ng naitulong mo sa akin just by appearing on so many episodes of my show. Alam mo ba, yung guestings mo, nag-boost ang ratings ng abot kamay ang katarungan at dumami ang advertisers ng show. Ma'am, kung gusto niyo po, mag-guest po ako kahit ilang beses sa show niyo. Hindi ko po makakalimutan lahat ng tulong niyo, ma'am. Makakabawi din po ako. Makakabayad din po ako ng utang na loob ko sa inyo. Maraming salamat po. Salamat po. Bonnie, ikaw na muna ang bahala dun sa land dispute case ng mga farmers sa Bontoc Province. Work together with ERA so that you can interview the witnesses and we can build up a good case for it. Okay, Tony. Ako na pagbahala dyan. We've got everything covered, Matty. Mag-focus ka na lang sa law symposium mo in Boston. And don't forget to have fun, okay? Thank you, I will. And just make sure you know that I'm just a call or text away for anything, okay? Bye, Matty. I'm gonna miss you. Take care. Mag-research lang ako. Okay. Papers. Thank you. Thank you po. Excuse me. Attorney Meredith Simmons, is she here? Sir, wala po si Attorney Simmons ito eh. Pwede ko malaman kung sino po sila? I'm Ramir Engano. Wala akong appointment kay Attorney Simmons, but it's really important that I talk to her. Can I at least have her cell number or her home address? Sir Engano, pasensya na po, but hindi ko pwedeng ibigay ang contact information ng boss namin.
Look, hindi ako masamang tao. Wala akong masamang balak sa kanya. Importante rin na makausap ko siya. Please, please, nakikiusap ako sa'yo. Sir Engano, right now po kasi wala po si attorney. Pumunta po siya ng US para po sa Law Symposium. Kung talaga pong gusto siya makausap, I suggest bumalik po kayo pag nandito po siya. Babalik po siya end of this month. Mabuti na lang at tinulungan tayo ni Ka Lorena, no? Dahil kung hindi, baka lumala pa yung kondisyon ni Chong mo. At saka baka habulin pa tayo ng mga pinagkakautangan ni Lani. Sa wakas po, makakahinga na po tayo ng maluwag. Wala na po tayong iisiping problema. Nak, salamat ha. Sa lahat ng effort mo sa paghahanap ng solusyon para sa mga problema natin. Pasensya ka na ha. Hindi pa kita matulungan ngayon kasi wala pa rin akong nahanap na trabaho. Tsaka, baka nga anak ano, wala na rin magtiwala sa akin. Dahil nga, nakulong ako ng 4 na taon. Hindi nyo naman kailangan mag-sorry. Naiintindihan ko naman po yung sitwasyon nyo. Nahihiya kasi ako. Kasi parang pakiramdam ko, ako yung nanay na hindi mo pwedeng maipagmalaki. Bukod kasi sa meron akong record, wala pa akong naabot sa buhay. Tina, huwag niyo pong sabihin yan. Kahit na ano pong mangyari, proud na proud po ako sa inyo. Kasi naging mabuting mabulong po kayo sa akin eh. Wala po ako sa kinalalagyan ko ngayon kung hindi dahil sa maayos na pagmamahal at pag-aalaga niyo sa akin. Salamat. Pero anak, minsan ba, hindi mo na-imagine yung buhay mo kung kasama mo si Sir Ramir? O kaya anak, yung totoo mong nanay, malay mo ngayon, successful na siya. Baka anak, mas magiging madali at maginhawa ang buhay mo sa poder niya. Kesa naman, nagtitiis ka sa akin. Para po sa akin, kayo po ang totoong nanay ko. At wala na rin po akong tinuturing ibang pamilya kundi ang mga Matyas. Hindi po kayo mag-isip ng kung ano-ano, Tinang. Kahit na po anong mangyari, hindi magbabago yung tingin ko sa inyo, hindi magbabago yung pagmamahal ko sa inyo. Tinang. Bestie, okay lang ba? Pakikuha na lang yung bag na sinasabi na ni Ann. Doon lang naman yun doon. Tapos, kukuha lang ako ng kumot at unan sa taas. Okay lang? Sige, Bestie. Pakikuha na din yung rosary tsaka Bible na nasa kwarto. Sige, ako na bahala. Thank you, Bestie. Tao po? Ay, pasensya na po. Sarado po yung shop. Balik na lang po kayo. Tao po? Tao po? Tao po? Pasensya na ho. Sarado ho. Sir Ramir. Pasensya na ako na bigla kita, Lilet. Anong ginagawa niyo dito? Hindi ho ba kayo natatakot na
Baka may makakita sa inyo at makarating sa mga De Leon na binibisita niyo yung dati niyong kasambahay. Patawarin mo ako kung nagawa ko yon. Wala naman akong balak magsinungaling sa ibang tao. O ikahiya na nagkaugnayan tayo sa isa't isa. Pero ang alam ko, yan ang gusto mo. Dahil huling nag-usap tayo, sabi mo hindi mo na ako kinakilala bilang ama. Nagpunta ho ba kayo dito para i-justify yung ginawa niyo? Huwag ho kayong mag-alala. Kasi wala na ho sa akin yun eh. Hindi na rin ho ako apektado kahit paano niyo pa ako ipakilala sa iba. Kasi matagal ko na rin naman kayong kinalimutan. Hindi ko pinipilit ang sarili ko. Naiintindihan ko malalim pa rin ang sugat at hindi ka pa handa para patawarin ako. Pero Lilet, meron kang importanteng dapat malaman. Lilet, I think it's time. You deserve to know. Hindi na ho ako interesado sa kung ano pang sasabihin niyo. Sandali. Umalis na lang ho kayo. Kailangan mo malaman to. Hindi ho ba malinaw sa inyo yung huli nating pag-uusap? Ayoko na hong magkaroon ng koneksyon sa inyo. O kahit na sino o kahit ano na may kinalaman sa pinanggalingan ko. Nananahimik na ho ako eh. Masaya na ako sa pamilyang meron ako ngayon. Kontento na ako sa buhay ko. Kaya wag niyo na ho ako guluhin. Kung talagang tatalikuran mo na ang kaugnayan natin sa isa't isa, at least tanggapin mo to. Nabalitaan ko, may malaking problema ang pamilya mo. Nangangailangan ng malaking halaga. Sana makatulong yan. Ano to? Pangbanlaw sa konsensya nyo? Para makapaghugas kamay kayo sa lahat ng atraso nyo? Kung talagang may malasakit kayo sa akin, hindi nyo haharangin yung tulong ng iba. What are you saying? Wala akong hinaharang na tulong. Tama na ho si Ramir. Wala na ho akong pakialam. Ay, huwag nyo nang dagdagan yung kasinungalingan nyo. Umalis na lang ho kayo. Umalis na lang kayo. Nak, para sa iyo. Puti nga. Kamusta ka? Ayos ka lang ba? Opo, ginang. Okay naman po. Ba't niyo pa nagtanong? Alam mo naman ang best mong si Melay. Numero 1 marites. Nak, nabanggit niya sa akin na pinuntahan ka raw ni Sir Ramir. At nagkasagutan daw kayong dalawa. Sa totoo lang po, Tinang, hindi ko naman po gustong sagutin ng ganun si Sir Ramir eh. Kaya lang hindi ko po napigilan yung sarili ko. Nangibabaw po sa akin yung sakit dahil ayaw niya ako i-recognize na anak niya. Umiral din po yung galit sa akin dahil sa paninira niya sa atin kay Atty. Constantino. Naging dahilan po para bawiin yung pinangakong tulong. Pero anak, ano? Ano kaya yung mahalagang bagay na gusto niyang sabihin sa iyo? Hindi ko po alam, Tinang. Wala na po akong balak malaman. Nasa akin naman na po lahat ng kailangan ko ngayon eh. Meron akong mapagmahal na pamilya at mabuting magulang. Kayo po yun, Tinang. Salamat, Lilet. At itinuturing mo akong tunay mong magulang. Pero, nag-aalala pa rin ako sa'yo. Sigurado ka ba na ayaw mo na magkaroon ng koneksyon sa mga tunay mong magulang?
Posible naman na po na mabuo kami. Sila po yung unang nang iwan sa akin. Sila po mismo yung sumira ng pamilya namin. Hanggang doon na lang po yun. Kakalimutan ko na lang din sila pareho. Di po ba malinaw naman yung huli nating pag-uusap? Ayoko na magkaroon ng koneksyon sa inyo, o kahit na sino, o anumang bagay na konektado sa inyo at sa pinanggalingan ko. Nananahimik na po ako. Masaya na po ako sa pamilya ko ngayon. Kontento na po ako sa buhay ko. Kaya wag niyo na po akong guluhin. Lilet, kung talagang hindi mo na ako matatanggap bilang ama mo, let me do you this last favor. I will confirm kung tama ang hinala ko. Kung yung Meredith nga ang nanay mo. At pag nakausap ko na siya, I will tell you everything. It will be my final gift to you. Pag nagawa ko na yun, lalayuan na kita. Hindi na kita ulit gagambalain. Han, bakit naman alak yung inuuna mo? Hindi ka pa nagdi-dinner, ah. Medyo stress lang ako sa office. It's due to online. Is there a problem that I need to know? Wala naman. Medyo stress lang sa work, so I needed something to unwind. Ready na yung dinner. Ilipit ko lang ito, I'll follow you. Bakit tinitingnan ng asawa ko ang profile mo? Who are you? Girl, hindi na talaga ako natutuwa sa panggugo sa akin ni Ino. Ever since his dad's birthday party, feeling ko iniiwasan na niya ako. I guess, malaki pa rin ang tampo niya sa'yo. Maybe he's upset kasi lagi mo nire-reject yung attempts niya na maka-third base. Talaga ba? Yun na lang ba talaga importante sa kanya? He's literally a boy. What do you expect? Naiinis na ako. Bakit ba kailangan i-complicate pa ni Ino yung relationship namin? We were having fun! Just relax, girl. Okay, chill ka lang. Don't try too hard. Baka mas lalo lang ma-turn off sa'yo si Ito niya. But I really miss him. Gusto ko lang naman na bumalik na kami sa dati. Well, kung ayaw talaga makapag-usap si Ino sa'yo, maybe there's someone you know na pwedeng kumausap sa kanya para i-convince siya na makipagbati na sa'yo. I think I know the right person to do that. Ate Lilet, I'm sorry if ngayon lang ako nagka-time para kitain ka. Sobrang naging busy kasi sa school lately eh. And I'm sorry, Aden, na hindi tayo nakapag-usap nung party ni Tito Constantino. Actually, I feel really bad nga kasi hindi man lang ako nakapag-defend nung sinabi ni Dad na dati ka lang namin katulong. Wala na yun, Trixie. Kinalimutan ko na rin naman yung party.
Masaya ako na nagka-oras ka na ngayon. Sa wakas makakapag-banding na tayo. Oh, bakit? May nasabi ba akong mali? Wala, ate. Pasensya ka na. I'm feeling a bit sad lang talaga right now kasi may pinagdadaanan ako. Ano yun? Isabihin mo sa akin, baka matulungan kita. Kakalabuan kasi kami ni Ino. For some reason, nagtatampo siya sa akin tapos iniiwasan niya ako. Ate Lilet, I know naman na fun sa'yo si Ino. He talks highly of you. Baka pwede mo akong tulungan? Please, tulungan mo ko. Baka naman pwede mo siyang kausapin for me. Try to convince him na makipagbati na sa akin. Ayoko na kasing tumugal tong tampuhan namin eh. Ayoko nang mawala sa akin si Ino. Sige, Trixie. Kakausapin ko si Ino para sa'yo. Thank you, ate. Thank you so much. I can't do anything talaga without you. I'm sorry, Patricia. Pinag-antay kita ng matagal. It's all right, Lorena. Actually, thank you so much for accepting my invitation kahit sobrang short notice. You mentioned sa text mo na meron kang importanteng gustong i-discuss. What is it about? Oh, I was just going to ask you if, kung meron ka bang kilalang attorney Meredith Simmons? Why are you asking about that woman? Well, napansin ko lang kasi na tinitingnan ni Ramir yung profile niya sa website ng law group nila. Siya yung huling nakalaban ni Lilet sa kaso niya sa nanininayan niya. I see. I actually heard about that online, but what I mean is if you happen to know her personally, itong Attorney Simmons na to. To be honest, that woman is nothing but trouble. What do you mean? Nag-attempt si Meredith na agawin sa akin si Constantino many years ago. May history ang babaeng yon na pagiging sulutera. Kaya ingatan mo ang asawa mo dahil baka ikaw naman ang maging biktima ng ahas na yun. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Wala ba masakit? Sakit. Oh. Emong, dito ka naman na sa bahay, ha? Magpalakas ka, magpagaling ka. Kami naman ni Melay, kami na bahala sa shop. Ano yan? Tutunga nga lang ako. Ayoko ng ganun. Ay! Pilay lang naman ako, hindi naman ako baldado eh. Objection, Your Honor. Wag na pong matigas ang ulo, Chong. Sumunod na lang po kayo sa amin. Pag nagpumilit pa po kayo, sisintensyahan ko kayo ng kulong sa kwarto. Gusto niyo ba yun? Huwag naman, attorney. Susunod naman eh. Kailangan mag-celebrate tayo. Iluluto ko lahat ng paborito mo, Emong. Ay!
Isi-celebrate natin to? Dapat! Balikan na. Zelda mo. Dadala kita, daan-daan. Napakakain na Celebrate ko talaga, ha? Gusto mo yan, te? Oo, siya naman! Tandaan ko. Ingat. Gusto mo buhatin pa kita? Baka mag-iiyak pa. Inang, baka hindi na po ako maka-join sa celebration na. May asikasuhin pa po kasi ako eh. Ha? Saan ka pupunta? Nangako po kasi ako kay Trixie na tutulungan ko siya sa problema niya. Lilet, sigurado ka ba talaga na bumait na yan si Trixie? Tinang mukhang sincere naman po. Ate na nga po yung tawag niya sa akin eh. Baka talagang nagbagong buhay na po. Ewan ko ba? Siguro dahil nasubaybayan ko kung paano siya lumaking sutil at maldita noon. Kaya nahihirapan akong maniwala na talagang bumait na siya. Tinang lahat naman po tayo pwedeng magbago, diba? Bigyan na lang po natin ng chance yung kapatid ko. Mag-iingat ka pa rin, ha? Nag-send ng direct message si Ino sa ibang friends natin. Lahat sila invited sa beach party ng ex mo. We will crash that party. We were never even officially together. And huwag ka mag-expect na magiging tayo ulit. Kung ayaw mo sa akin, mas lalong ayaw ko sa'yo. Saka mas madami namang lalaki may gusto sa akin eh. Kayang-kaya kitang palitan sa kahit na sinong lalaki dyan. Sheila, Ma'am, nasa kwarto na ba niya si Trixie? wala pa nga po, Ma'am eh. What happened? I think I've been raped. Ikaw ba si Ino De Leon? Opo, ako po. Maaari bang imbitahan ka namin sa presinto? May mga itatanong lang kami sa'yo. Teka, sandali lang ho. Anong itatanong niyo sa kanya? Inaakusahan siya sa salang panggagahasa kay Miss Trixie Ingano. Na-rape si Trixie.